Marcos, talagang binanggit niya may special. Talaga may special na puwang sa sona ng Pangulo. Sa dami na mga pwedeng banggitin, nasa sona niya yung Paxilica, di ba? Pero hindi po ito alam ng Vice President. Sandali, teka, kung nasa sona ito ni Pangulong Marcos, mukhang dire-diretso na, di ba? Pero tandaan ho natin maraming reklamo. May mga reklamo yung ating mga kababayan. Sabi naman ng Malacanang, pwede pa raw itong magbago, no? Dahil sa mga reklamo at papasukin na ho ito ng Kongreso para po maimbestigahan. Kunan po natin ang reaksyon si Ma'am Kathleen de Guzman, ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment. Tinututukan po nila itong proyektong ito at sila po ay hindi isang-ayon dito. Ma'am Kathleen, si Radyo Man Lourdes po ito. Good afternoon. Ma'am Kathleen, nasa Zoom si Ma'am. Oo. Good afternoon po. Ayun, okay. Okay, ma'am, siguro napanood mo at napakinggan yung SONA. Talagang naandoon yung Paxilica at pinagtanggol, pinagmalaki niya na magbibigay ito ng magandang ginhawa sa marami nating mga kababayan. Ma'am, ibig sabihin to, go signal na to ng Pangulo. No? Umaasa pa ho ba kayo magbabago ito? Kung nagbabatay ho tayo doon sa commitment ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa Paxilica, mukhang sa kanyang rehimen ay tuloy na ito. Pero syempre sa atin na sa mga karaniwang mamamayan na talagang binabatikos ito, hindi natin to tinatanggap. Hindi ibig sabihin na sinabi ito ni Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ay ibig sabihin tanggap ito ng mamamayan. Okay. Ano po ang mga pinakahuling development after po natin mag-usap last week kaugnay po rito sa Paxilica? Kumusta na ho yung ating mga kababayan? Ano po yung mga, may nakikita ho ba kayong pagbabago dyan po sa Tarlac? Kung sa usapin po ng mga development regarding Paxilica, syempre nakita naman natin yung patuloy pa rin na pagdepensa ng Basis Conversion and Development Authority dito sa Paxilica, maging ang suporta ng presidente ng Pilipinas. Pero patuloy naman ho. Actually, kung kayo ho'y magbabasa ng social media, paparami ho talaga yung gumagawa ng mga content, paparami yung mga naglalabas ng statement na tinutunggali itong Paxilica. Okay, ma'am, sa mga nakikinig, Ma'am Kathleen, again, ano ang pinaka-stand nyo ba't ayaw po ninyo yung Paxilica? So, kung para po sa mga nakikinig sa atin, para po sa mas simpleng pagpapaliwanag, ang Paxilica ho kasi ay may pangako. Nangangako ho ito ng trabaho, nangangako ho ito na i-accelerate yung ating industrial competitiveness at i-revitalize ang ating ekonomiya. Nagmula mismo ito sa bibig ng ating Pangulo, ngunit batay sa ating pag-aaral, batay sa pag-aaral din sa ibang mga bansa patungkol sa mga data centers, yung mga pangako ho ito ay mapapako dahil yung karanasan na lang ng ibang mga bansa patungkol sa data centers ay napakalala. Biruin nyo ho, yung pagpasok ng data center sa kanilang mga lugar ay nagdulot ng maduming tubig. Bukod ho sa maduming tubig, nagdulot ng noise pollution. So, yung pangako ho ng presidente at ng gobyerno nito na magkakaroon daw ho ng magandang bukas ang Pilipino, ang totoo ay hindi. Kasi meron ho talagang karanasan yung iba ng mga bansa pagdating sa mga AI data centers. At yun na ho mismo yung patunay kung bakit ayaw natin na makapasok itong Paxilica. Sa usapin ng... Yes, ma'am. Yes. Bukod pa po roon, syempre nagpapatuloy po yung usapin ng pagpapalayas o ambang pagpapalayas sa mga AITA at mga magsasaka ho na Tarlac. Okay. So, yung trabaho, hindi po ninyo kinakagat ito? Hindi po. Hindi po namin kinakagat yung trabaho. Kasi ano bang mga klaseng trabaho nga yung ibibigay nitong Paxilica? At kumpara sa magsasaka na mapapangalagaan yung kanyang lupa na agrikultural, kumpara sa mga AITA na mapapangalagaan yung kanilang ancestral land.
Mm-mm. Hindi ba mas higit na mas maganda yon, na mas sustainable yon, na mapapangalagaan nila yung lupa at ito yung magiging source ng Mm-mm. kanilang trabaho kung paano sila makakakain. Kesa Mm-mm. dito sa ini-introduce na Paxilica Mm-mm. na bagamat sinasabi na merong mga oportunidad sa trabaho, hindi naman niya sinasabi na magkakaroon ka nga ng trabaho pero papaalisin ka na sa lugar mo. Magkakaroon ka nga ng trabaho pero hindi sustainable. Mm-mm. Pag natapos na yung construction ng Paxilica, tanggal ka na. Mm-mm. So, Okay. yun po yung hindi sinasabi kasi nitong pangako ng Paxilica. Oh, okay. Sinisilaw tayo kumbaga sa mga pangako. Oo. May mga data ho ba kayong nahawakan, Ma'am Kathleen, ng Mhm. record nito sa ibang mga bansa? Opo, actually, laganap na po ngayon sa social media. At marami na rin mga pag-aaral tungkol doon sa epekto ng Mm-mm. mga AI data centers. Kasi ho yung AI data centers, para sa mga nakikinig, isa Mm-mm. lang ho ito doon sa component ng Paxilica. At sa ibang bansa, halimbawa sa Estados Unidos mismo, no, kung sino yung nagpapalaganap nitong Paxilica Initiative, meron hong mga kaso na napakarurumi ng tubig sa mga komunidad dahil ho dito sa mga data centers na meron. Mm-mm. At bukod ho doon sa maduming tubig, as in makikita nyo ho kahit sa mismong legislative ng US, pinag-uusapan yung maruming tubig. Kasi kulay, ano talaga, kulay putik talaga. Hindi talaga siya nagagamit. Mm-mm. Mm-mm. Bukod po doon sa dumi ng tubig, yung noise pollution. Dahil maiingay ho yung mga fans na gagamitin para palamigin yung mga data centers na ito, Mm-mm. nakakaapekto po siya doon sa mga community. Ito po ay kung natatandaan ko sa Memphis. So, ang nangyari po ay sobrang ingay nung fan, maabot siya ng around 80 decibels. Ito ho ay katumbas ng para kang naipit sa malalang traffic Mm-mm. na nakabukas yung mga engine ng mga kotse. So, ang ginagawa pa po nung iba sa basement ng kanilang bahay natutulog kasi hindi talaga nila maatim na mapakinggan araw-araw yung ganong kaingay. Mm, mm. Okay. Ma'am Kathleen, Opo. anong pinaka-latest dito sa mga ITAS, no? Meron na ho bang nakipag-usap sa kanila para po sa kanilang pabahay or anong pangako? Opo. Yung huli po nating nakalap, Mm, mm. actually, yung mga AITA na nagprotesta dito sa Kapas Tarlac, ito pala yung latest, itinalaga nila bilang persona non grata yung isang officer ng Air Force Mhm. dahil doon sa patuloy na panggigipit sa kanila. Ah, So ito po Ma'am actually yung Catherine, isang tinalaga ng Nino? ng AITA communities po. Okay. Ng ITA Yung communities, yung isang mm, opisyal ng US Air Force, Philippine Air Force, Philippine Air Force po. na persona non grata. Opo, May na pangalan po persona ba non kayo, Ma'am grata. Kathleen? Teka po, babalikan ko Oo. lang siya ng mabilis. Pero yung dahilan po kung Oo. bakit na persona non grata itong Air Force na Official. official ay dahil po dito sa doon sa patuloy na panggigipit sa mga sa mga Mm-mm. AITA ng Tarlac. Anday, teka, Ma'am Kathleen, Tapos, anong kinalaman ng opo, Air Force? kasi po yung Air Force, meron po kasing airbase. Okay. May airbase po, airbase. Sa Paxilica Hub? Hindi po, sa Tarlac. Oh, yes, yes. Okay, I Opo, know, kasi I know. Oo. marami pong mga airbase Yes, sa yes. Tarlac, Oo. 'di ba? Tapos ang nangyari po ay dahil patuloy na ginigipit nung Air Force officer na yon yung mga AITA communities, ang nangyari po, pinersona non grata siya. Oh, Opo. So okay. parang actually malaki po yung usapin dahil dahil pagpapakita yun na talagang yung komunidad ay lumalaban. Mm-mm, Hindi po mm-mm. sila pumapayag doon sa posibleng pagtatayo ng Paxilica. Mm-mm. So, Kailan po ito nangyari, Ma'am Kathleen? ito po ay 4 days ago po Oh. ko siya nabasa. So, Mm-mm. latest lang po talaga siya. So, Okay. ang po niya, ang ah,
Ang detalye po, July 27 Okay. ng itinalaga po na persona non grata Ng Aita yung mga key community. officers ng Philippine Air Force. Oh, okay. Opo. Oh, ito ay bilang pagdisang-ayon. Maybe, bakit nakapasok ko itong mga to sa usapin ng Paksilika? Yung alin po, yung... Itong mga key official ng Philippine Air Force. Opo. Kasi kung titignan po natin, sa lahat po ng mga proyekto na pumapasok sa mga komunidad, lalo na yung mga mapanirang proyekto, halimbawa ng mining, ng Okay. Oo. reclamation, infrastructure. Mm-mm. Ang ginagawa po kasing pantaboy o pananakot dun sa mga komunidad ay hindi po ba yung mga state Oo. forces? So, dito po particular sa Kapas Tarlac, ito nga pong mga opisyal ng Philippine Air Force, yung patuloy na nanggigipit doon sa mga Aita Oo. community. Ma'am Kathleen, paano naman po ang tugon ng lokal na pamahalaan dyan sa Tarlac? Opo. Actually, yung Kapas Mayor po mismo ay talagang kinokondena yung ginagawa pong security parameters tsaka restriction ng Philippine Air Force dito sa mga Aita communities. Kasi parang yung isa po naming nabasa na inilabas po ng Focus Media Gitnang Luzon, kahit ho yung pagpasok ng nicho ay ipinagbabawal dahil nga po doon sa tabing na anong araw ho, merong danger zone dahil military facility itong airbase na tinutukoy. Okay, sige. So parang, Oo. biruin nyo ho, doon yung kanilang tinitirhan ng matagal na panahon, pero ang sasabihin ay hindi na to sa kanila dahil lang may airbase na mangyayari. Okay. May airbase hong Itinatayo. nakatayo na. So, I mean, pero yung local government ba sang-ayon din sa pagtatayo nitong AI hub? Actually, hindi po. Kasi batay po sa aming pagbabasa lang din nung mga mismong komento nung ni Kapas Mayor Rosel Rodriguez, talagang kinokondena niya yung nangyayaring pamamasista doon sa mga mismong Aita communities. So, malaki ho itong tulong para ma-counter din yung narrative na walang mapapalayas na mga Aita communities sa darating na PAX. Ito po ay pag-uusapan na sa Kongreso, no? Iimbestigahan. Kayo ho ba ay napadalhan na ng imbitasyon or pupunta habang pinag-uusapan sa Kongreso itong Paksilika? Sa ngayon po, wala po kaming natatanggap na imbitasyon patungkol sa Paksilika, pero handa po kaming tumugon kung mapadalhan na po kami ng imbitasyon. Okay, huli na lamang po Ma'am Kathleen. Sa tingin nyo, kung magiging mas maingay ito at maririnig yung sentimiento ng mas marami nating kababayan, magbabago pa yung isip ni Pangulong Marcos. Kahit na ito'y ginawa niya at kasama na sa kanyang State of the Nation address na pinagmalaki niya. Ang naniniwala po kami ay dun ho talaga sa sama-samang pagkilos laban dito sa Paksilika. Ito ho talaga yung makakapagbigay ng huling salita dito sa usapin ng Paksilika. Dahil kahit gaano man ito i-push ng current regime, ng regime ni Marcos Jr., kung talagang kabi-kabilang pambabatikos at kritisismo yung haharapin nito, mahiya naman sana. Mahiya naman sana sila na patuloy na pinapaganda yung itsura ng Paksilika sa kabila nung inaasahan ng epekto nito sa mamamayang Pilipino. Kasi yung usapin pa lang po ng tubig actually. 'Di ba yung Angat Dam, patuloy ho silang naglalabas ng report na critical na yung tubig. So, again, may papasok na Paksilika, pagiging karibal pa natin sa tubig. At hindi lang ho tubig, pati enerhiya. Ma'am Kathleen, kami po ay patuloy na maikipag-ugnayan sa inyo. Lagi po sanang bukas yung inyong komunikasyon para po mapag-usapan natin ito. At gayon din yung mga kasamahan po ninyo. Ma'am, salamat ha. Mabuhay ka. Thank you. Mabuhay kayo. Maraming salamat po, Ma'am Lourdes at DZXL News. DZXL.